Tatlong balcony nitong tatlong unit, pero yung sa may on mas maganda si channel bar, yung po solid na bakal na ganito. Tapos yung yung 2x6 na switch mount Arayat. Project sa Bulacan, din shoutout kay Kuya Jojo. Tapos weldingan, yun lang po yung ating nagagamitin dito. Tapos ganito rin po yung kanyang save. Folding to para preparasyon para sa mga materials natin dyan. Lalo na yung yung 2x6 na switch channel bar is bumelo pa kaya rin? At yung pulo ng gano'n sakyan sa structural materials na gagamitin dito is makapagang sarap na na-move dito. Dahil kung hindi, so yan, baka pagputo na total bilang ng mga tao natin 91 manpower, 91 sa ano ko dito mga boss. Nagpahukay ako dito ng tatayo na yung scap. Papakuha ko na sa palok. Kansang supot. Ngayon na rito. Kapag isang Chinese para makatulong tayo kay nanay po. Sabigyan mo ng 5. Ay di pagka po nagmamadali po. Yo. Sa right po. Another day, another build mga boss. Welcome back dito sa ating channel. December 18 po tayo ngayon. Anong araw ba ngayon? Merkules, so dito muna tayo sa Arayat. Silipin muna natin sila dito. And then pagkatapos natin baka magpunta po ako ng Bulacan. Silipin po natin yung project sa Bulacan. And shoutout kay Kuya Jojo. At tapos dito sa Arayat project, shoutout kay Chef tsaka kay Wadam. Magmumotor na lang muna tayo. Total malapit lang naman itong Arayat project. Tapos balik tayo dito sa farm. Papuntang Bulacan naman, magana tayo. Sasakyan. Ano lang muna ang ADB yung gagamitin ko. Or yung kolong kaya. Ito na lang, para mas mabilis tayo. Kolong. Ay ADB. Ayan, nandito na tayo. Arayat project. Okay. Meron ko yung eleksyon, kaya pa kami yun. Ha? Meron ko yung kaya kari. Okay, pasaw pa yan pagin. Meron ko rin boss eh. Oh, kena pa. Ay mo si Renaldo mo. Ayan po si Ngareta Leo, paporma mo Loreta. Ayan na mga boss, nakapagbuhos na buhos sila dito. Yung tatlong balcony nitong tatlong unit, nabuhusan na. So pa second floor na tayo yun. Tapos pinabibili ko na rin, ay nabili na pala, ito na pala. Ito na po yung mga bakal na gagamitin namin para sa second floor nun. Ayan, si channel bar. Opo. Two by 6. Ano kung matibay. Tapos papinturan natin to. Ayan yung magiging frame po nung excuse me po, nung second floor nitong tatlong unit. Pero yung sa may owner, ano po yun, slab po yun. Yun po yung concrete. Yan. Itong ganitong finish mga boss, kung nagtitipid kayo or kung medyo tight yung budget nyo, for example yung ganyang kalaking unit nyo or yung bahay, pwede nyong gamitan ng ganito. Mas maganda si channel bar, yung pong solid na bakal na ganito. Tapos combination siya ng 2x4 na 1.5 ang ano po nyan, side nya. Tapos pa isang board na 12mm yung gagamitin namin. Tapos pwede rin pong installan ng pels yan, or kung naman na medyo bitin yung budget, pwede rin ng mga binil. Yan, binil. Okay din po yan. Pwede rin po.
Pinatutubigan ko yung buhos dun sa taas para tumibay. Binabasa nila. Tapos yun, mas mataas po ng 1 step yung flooring nung unit nung owner kaysa dito sa elevation ng flooring dito sa mga unit. Mataas siya ng 1 step. Kaya yung beam nun, mataas po yung beam nun. Ayan na po siya mga boss. Ito na yung pinaka-balcony. Yung pinaka-balcony niya mga boss, hindi naman po ganun kalaki. Ayan, tapos ito kasi, ito sakop pa ng room to, ng kwarto. Kwarto po rito sa taas. Ayan, same layout lang itong mga unit. Tapos ito sa owner, ayan na, mga preparation na. Inaano na nila yung mga beam. And then ito, itatayuan din ng scaffolding to para preparasyon para sa slab. Tingnan natin makakapagbuhos tayo dito bago tayo magbakasyon ng Christmas break. Tapos ito pwede ng framingan to. Papapintura ko muna yung mga materials natin dyan. Ipaprimer muna natin, epoxy primer para matibay yung matibay po yung bakal. Lalo na yung yung 2x6 na C-channel bar is ano po yan, DI or hindi siya galvanized. Hindi katulad ditong mga 2x4 na to, galvanized po yan. Pero pipinturahan din natin ng epoxy primer bago natin ilagay dyan. Ganda ng view, Mount Arayat. Kasi yung sunrise, morning sun. Yun na natin sila. Punta pa tayo Bulacan. Bulacan po tayo, update tayo sa Bulacan. Nandito na tayo. So let's go. Sakyan ang gagamitin natin mga boss. Bulacan po tayo. And nandito na po tayo sa Candaba. Titingin ako ng isda. Paboritong isda dito sa bilihan ng isda dito sa Candaba, dito sa anong bang baryo ito? Hindi ko alam yung baryo. Basta dito, bilihan. Yelo. Bumili pa kaya rin ni boss? Yelo mga boss. Yung 2 kilo. Kaning kilo yung gurami dar? 180. Pwede mamili. 80 ba sa tiga? Ayan ang gurami. Shoutout kaya ito. Kaya ng gurami. Bumili pa kaya rin? Ayun, maskan na. Maskan ko na mo. Ready ko na mo. Alipabiya ko pa, kaya bali ako ng lalinisan. At yung pilo ng gano'n sakyan? Mo pisala ni walo matela. Kasugat lang. Oo. Mga nano ko lang kaya ganyan. Party mo na lang, kailangan ang beto nga pipilya mo. Oo. Daan, matela lang kili walo. 2 kilo. Marami yun.
Kaso, gamit. Once may kaarba na mag-iisan yan. 2 kilo. Ibalik lang. Papisali na kayo. Okay. Bumili tayo ng isda. Dito po sa amin, medyo madalang lang yung gurami. Hindi naman ako ready. Ayan, hindi na tayong dalang para mabuhay sana. Dahil meron po tayong pagbibigyan nito. Dumaang gurami. Ayan. Eh, dapat pala, inano ko muna. Tawag dito, yung acclimate. Ang dalago. Ay, liwalo pala to. Yung liwalo daw, sabi nung ano, kahit walang tubig yan, mabubuhay. Tapos dalag. Pagkas pinagsama mo to, dalago. Matutusok yung ano eh. Ano, mabuhay itong mga to. Paano kaya to? Kada lalagay ko na lang dito. Ang lagyan dito. Dito sa lababo. Dito na lang sila. Lagyan natin konting tubig. Tali natin. Huli, mabuhay sila. Mamaya pa tayo uwi. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa Pandi, Bulacan. Iniwan ko lang yung sasakyan dito, nakipark tayo dito sa sa gasolinahan dito sa may harapan. Wala po tayong paparkingan dito. Medyo masikip po yung lugar. Ano nangyari? Itong bulig, i-PM mo lang kay. Itong gurami galas sa mga peritong ulo. Ay mga boss, sa project update dito po sa Pandi, Bulacan. Ay nakapag puting na pala sila, tie beam. Tapos CHB. Hanggang dun sa aming elevation. Para po maayos na po yung tapos patatambak na natin. Mas maganda yung mauna tayo sa SOG, slab on grade or slab on grid, yung ating pinaka elevation ng bahay. Rough muna po tayo doon. Ayan. Tapos continue yung mga column. Bale itong project na ito mga boss, yung meron kaming gagamitin na materyales na ngayon lang namin gagamitin. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo. Pinag-usapan na rin namin yan, so abangan nyo lang po ano po yung gagamitin namin dito sa structural. Ay mga column, ko-continue yan. Umauna muna yung mga column. Kaya marami po kaming tubo dyan. Pagka medyo okay na yung flooring nito, so i-scaffolding na yan para popormahan yung mga column bago tayo mag-wall. Tapos yung materials na gagamitin dito is ngayon lang namin gagamitin yan dito sa project na to. Tingnan natin kung saan tayo makakatipid, kung yung bang materials na gagamitin natin ngayon or yung traditional na CHB. Bale yung CHB dito hanggang lang po yan, hanggang tambak, hanggang doon sa tambak namin. Tapos sa mga partition, sa mga wall, yun na po yung bagong materials na gagamitin natin. Ayan, nakapagano sila, tie beam. Tapos meron pa tayong print beam sa tambak nga.
Ayun po yung property niya. Halos dito firewall na po dyan. Tapos halos sagad din yung bahay doon. So dito sa may harapan siya may setback. Doon garahe po doon. Doon sa area na yung saan may isang palok na yun, garahe. CHB na sila. Pila niya pang patong ni katang elevation tamo na. Okay na yun na. Beam na to, beam. Ito beam na pala to. Silipin natin yung plano mamaya. Tapos medyo natutuyo-tuyo na dito. Ayan, baka pwede ng may lagi na gini nung mabali ng truck na. Tatakot na pong magkain. Matuyo na oh. Tuyo naman na. Para marami yung ma-deliver. Pinatampakan ko kasi yun para nga yung truck makababa dun. Tulad niya no. Halos 2 elf lang yung kayang i-deliver dito dahil nga kulang yung space natin sa ating stockpile. Saka dito pagka medyo okay na dito papatampakan ko na rin to. Itong harapan na to kasi yun na yung setback nya. Ayan, so pwede tayong mag-imbak din dito ng for example buhangin or yung gagamitin natin materials. So dito ko papadeliver. Ayan, abangan nyo po kung anong yung gagamitin naming materials dito na pang partition o pang wall partition. Ayan, ito yung barracks. Napakalaking bagay ng ditong barracks na na-move dito. Dahil kung hindi, so nung una kasi dito yung barracks namin masikip po talaga yung area. Malaking bagay yung anong tawag dito, pinayagan kami ni Kuya Ed. Ayan, shoutout kay Kuya Ed, yung aming katabi dito, mabait. Pinayagan kaming occupy itong lote niya dito. Pero meron po kami usapan dyan. Meron po kami binabayaran na rent. Nirerentahan ko po to. Nirerentahan namin tong area na to. Ayan. Pero at least mabait po siya, pumayag siya. Sa iba lang hindi po papayag. Medyo masikip po itong kalsada. Ayan o, isang sasakyan lang yung dito. Ang kasya, hindi po pwedeng salubungan. Kaya pagka kami nagdi-deliver dito, pahirapan. Kaya wala rin tayong parkingan dito. Yan, buti nila meron tayong parkingan doon sa tapat na gasolinahan. So doon tayo nakiki-parking muna habang nandito tayo sa site. Pero pagka naman po natapos na to, ito po yung parking ni owner. So kahit dalawang sakyan po kasya rito, paabang ganyan. Halos hanggang doon po kasi sa pwesto ng drum na yun, ito po yung parking space sa plano. Tapos yung kanyang gate, naka setback pa siya, kaya maluwang po yung papasukan ni owner dito, yung kanyang parking. Pagka itong sampalok na to, tatanggalin po namin to, puputulin namin. Napag-usapan na rin namin ni Kuya Ed dyan. Baka putol na niya yan, pinapatanggal na din po niya yan. For the meantime, andyan muna para meron din silang shade dito. Presko po kasi rito. Yung ginagalaw nila dito, presko. Medyo yung tao natin dito. Ilan lang sila dito? Pilang kayo Kenny? 1, 2, 3, 4, 5 6 lang sila dito. Yung muna kasi magdagdag ng tao dito mga boss, dahil meron tayong mga papatapos na project. Pagka natapos na, for example wala nang gagawin yung mga ibang tao doon, so yung iba dito ko na po idadalhin. Kaya hindi muna ako nagdadagdag. Although yung total bilang ng mga tao natin ngayon, or yung mga tropang kasama natin, sa bilang ni Mrs. sa kanyang record, nasa 91 manpower, 91 ang bilang nila. Kaya this coming Christmas party, malamang mga boss, sa tansya nyo kung magkano po yung magagastos natin sa 91 na katao. Christmas party, siyempre kasama na din yung kanilang mga bonus, yung mga matagal na. So yun, malaki-laki po ang ating ilalaan para sa darating na Christmas. So para sa kanila naman po yun na lang yung kanilang pinaka sa Pasko.
bonus. Kaya dapat talaga pagka for example January pa lang naglalaan ka na ng budget para sa darating na susunod na Pasko. Tawag si Arky. Ayan, medyo may size na yung aming working place. Dati nakapakahon na po dyan, putik. Pinaano ko kasi yung pinakanalan ko yung daloy ng tubig dito. Ito yung daloy ng tubig. Hindi na siya umagos yata. Hindi na siya ganun kalakas ngayon. Paunti-unti na lang. Pero nung nag-start kami dyan, malakas yan. Tapos ang ano ko dito mga boss, nagpahukay ako dito ng ano, kung saan, ayun o, nagpahukay ako doon para doon kami kukuha ng tubig pang ano dito sa concrete sa aming hinahalo. Ayun o, malinaw o. Ayan, nagpahukay ako dito. Meron kaming submersible dyan eh, submersible pump. So yung ginagamit namin pantubig para hindi na namin kinukuha sa ano, sa nawasa. Ayan mga tubo. Kaya marami mga tubo na to. Pagka po si okay na yan, tatayo na yung scaffolding na yan. Parang sa ano, parang sa lakeshore, ganun din. Papakuha ko na sa palok. Maraming bunga to sa palok. Gagamit natin pang regalo sa ano yan, Christmas party. Sinigang na kambing, sinampalokang manok. Papitit. Manyaman yan, Pat. Manyaman yan. Ayun mga boss, ito po yung ano niya, ground floor plan. Using 2-car garage, tapos meron siyang service area, bedroom, pantry, may kitchen area, and master bedroom. Living. Meron siyang walk-in closet, toilet area. Tapos meron po siyang ano dito, meron siyang loft. Ayan, loft area. Meron siyang roof deck doon. Yung kanyang perspective. Yung ulam. Ano? Para. Ang dami yan, bangus ah. Pesta. Ngibon. Tangyabon. Ay, marami. Abagaling ka lang may inaya. Todo na yan, boss. Ang dami, ang daming bunga oh. Sa halika sa palengke, ang mahal na sa palok. Ito, libre lang. Sandaan sa supot. Dami ibok. Antik. Ang gamit natin ito pang sinampalokan. Dami langga mo. Papahinga po sila. Ikaw, Dumadaan ka po rito palagi. nandiyan po ang bahay ko. Andun po. Yung nabinta manok asawa. Asawa po niyan. Yung nagbenta sa akin ng manok. Binenta Araw-araw dumadaan kayo dito. Oo. Masipag po sila. Trabaho talaga sila. Oh? Ano, talaga kaibigan ko na Oo. sila. Masipag sila eh. Kahit nagulan, trabaho. Kahit nagulan, nagtrabaho po, no? Sipag talaga po, talaga yan. Tera, pag wala ako, kaya ako eh. Respeto mo na, naibiyan ka eh. Hindi, sipag po yan. Ano po yung tinitinda nyo? Kagabi, kahapon, nagbinta siya ng kalapate. Sino? Si yung asawa nyo, Kasi mister nyo? bayad kami sa kurente. Makabayad tayo ngayon.
Kasi Oh. 1,400. Ayun, Yung pong kuryente nyo. Oo, tapos nagbinta siya ng Kalapate. kalapate. 700 lang, ikukuhaan mo na ng isa na, bili mo ng kape dun sa taas at tuyo. Kasi wala tang ulam. Magtinda naman ako, baka sakali. Magkano po ba to? 50. 50 isa. Opo. Ay, nako. Sige, bigyan mo sila. Hoy, madali ka dito. Kuya, punta ka dito. Merienda nyo mamaya. Abutin. May bibinta pa kasi ang Chinese Para chicken. makatulong tayo kay nanay. Kuha ka. Sige, Ilan boss? isang basket. Isang basket daw. I-flagger na ko ni kuya. Oo, sige. Nay, pwede ba kayong vlog? Ha? Pwede ba kayong sama sa vlog? Opo, ay alam mo, may nagtinda ko yung... Oy, ilang ginawa mo? Apat. Ilan ba kayo? Anim, huwag anim. Wow. Para may benta na si nanay. Oo nga. Yung nagtinda ko doon sa gulod. Anim, magkano yung 300? Opo, may tao nga nag-ano, Nay, set nag-ulan na, nagtinda ka, Nay. Sabi ko, Opo. paano kung wala kami makain, di magtinda ako. Sabi niya sa akin, kuya, bigyan mo ng 4 na karawas boy. Tapos yung magkano ba yan lahat? Binayaran niya 1,000. Di ko maniwala siya. Pangako mo ha. Ayaw mo to, isuot mo. Pangako mo ha yung may masalubong ka, bigyan mo. Talagang tupad ko. Tuntua sila. Oh, wali 400 po yun, oh. Ito kuya. Ito kuya. May under. 400. Nabigyan mo ng 500 na, isa yun 100. O, papalit mo. Punta ka sa bahay kuya. Saan po? Si kuya ang isa mo doon. Nagpinto-pinto. Ano siya? Manok, bantam. Malinis ang surrounding namin. At dito Oh, ang bahay hatid niyo. kita doon. Hindi, pagka po ano, nagmamadali po ako, hilakad ako eh. Sayang. Pagka wala po ako lakad. Naawa nga ako sa kanya. Sige, kanina, kain tayo sabay-sabay. Kasi, hayaan mo na lang siya kasi tumupad naman siya sa iyang ano. Dagdagan ko na lang yung kuryente natin dahil talagang maputulan tayo. Tayo man lang dalawa naman. Dalawa lang po kayo. Kasi pangalawa kong asawa siya pero 25 years na po kami nagsama. Nakinig ko sa kuya. Mm. Tapos, yun. Mabait naman. Oh, sa inyo ilmandan. Yung barya para yung panukuli si nanay. Oh. Di dagdagan mo pamasko. Hindi oh, sige. oh. Thank you, Lord. Okay na po yun. Bali 400 lang po yung ano namin, no? Yung sandaan. So, ano nyo na yun? Magmadalhin mo. Saan ba ka uwi? Pampanga. Nasaan na yung dadaling ko? Dagdagan na, dagdagan. Hindi ah. Saan ba sa Pampanga yun? Sa right po. Malayo pa nung ingat ha. Marami na po yun. Dalawa sa akin. Init pa yan. Nahinit pa yan. Mamaya ang merendahin ko sa daan to. Tubig, isang drum. Oo, isang drum na tubig. O, sige po, nay. Sige po kayo maglalakad na Oo, po. Asan may- yung sasakyan? Nandun po yung sakyan ko. Nandun sa gasolinan. kuya, ha. Kung gusto mong mabili manok, may mga manok po siya doon. O, pagkabalik ko po. Pasyalan ko si kuya. Pasyalan Titignan mo. ko yung mga alaga niya doon. Oo, maraming ano. Mayroon siyang pangsabong. Oy, salamat! Mag-ingat kayo dyan. Saan po kayo magtitinda niyan? Kahit saan. Lalakad lang po kayo dyan. Oo nga. Konti na lang. Sabi ko, Okay na po yun. may babayad ko sa kurente. Kulang pa to ng kurente ko kasi yung ibigay sa akin. 800. Oo. Ginawa niya 700 na ko. Ay, Diyos ko Lord, saan ako manghanap. Ahapo ako sa lakad ko. Sabi naman niya. Kaya ano, makaraos sa Pasko, makaraos naman tayo. Mhm. Pero ito lang kasi bukas, reading na bukas. Kailangan magbabayad ako. Magbayad po ang kuryente. Magkano pa yung kulang? Mga 300 na lang. 300 na lang kulang. Oo, nandito ko resibo eh. Okay na. Nanay, dagdagan ko din sa'yo. Kung 300 na lang kulang mo. 300 na lang. 300 na lang, okay na. Opo. O, sa'yo na to. Ay, salamat Okay. Lord. Kaya Sa'yo na po yung 500. O. Masyal ka sa bahay ha. Sige po na. Salamat po. Bigyan kita ng ano, may manok ako bigay sa'yo. Sige po. Pamasko. Sobrang na yung mabayad mo ng kuryente na. Meron ka ng pambiling ulam mamaya. Sabihin ko ano, yung salamat. Alam mo sa kalakad-lakad ko yung himala, yung ninyo, taga nyo ba isiya? Opo. Nagtinda ako sa bunsuran. Sabi niya, gusto mo makita si ninyo? Quotes pala niya. Oo. Nag-iyak ako kasi bata ninyo eh. Oo. 9 years old. Sabi niya, sarap daw empanada. Tapos pag may bag ako, kailangan niya 300 buli ulam. Punta ka sa malibong matanda. November 20. Binigyan niya ko cellphone at yung 154 at siyang mama.
Mabait naman yung binigyan ko rin sila bantam. Gusto mo ba bantam? Mayroon akong bantam sa bahay. Pagka po pasyal ako kuya, pagka po wait time. Masipag yan sila. Ingat po kayo, ingat. O, sama sa sakyan ko. Ayun po yung sakyan ko doon. Ingat ka, sana. Sana, magpasay ka sa bahay para madala mo yung bantam. Sa susunod na lang po. Susunod po. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Ayan na, parang nakikita ko si Apo Leleng kay nanay. Medyo may edad na rin. Nagtitinda daw siya para may pandagdag pambayad ng kuryente. Ayun, binigyan po natin siya ng maliit na halaga. So makatulong na po sa kanya. Okay na, mga boss, let's go. Uwi na tayo. Meron pa tayong tanada na galing kay nanay. Ayan, kulang pa daw ng 500 yung pambayad nila sa kuryente. So ayun, binigyan ko na ng dagdag pa. So sobra na po yung pambayad niya sa kuryente. May pambili pa silang ulam. So maliit na halaga pero malaking tulong po sa kanila.